talaga siya. Hindi ko na ako lang nakalawit na lalaglag na. Dudukutan ko rin sila para makabawi rin. Para hindi nila po ako api-apiin pag nako. Dapat po, pinabayaan ko na lang po. Kasama ko pa sana yung pamilya ko. Sa kalagitnaan ng traslasyon ng itim na Nazareno sa Maynila, isang menor de edad ang dinampot ng pulis. Nandukot daw ang bata habang may prosesyon. Nasa gitna ako ng translasyon. Nagtataka ko bakit yung aking susot na pambaba medyo naiiwan. Pagtingin ko sa baba, kabukas yung zipper ng shirt ko, yung kamay ng bata nasa loob. Pagdakma ko ng kamay niya, bigla niyang inatras, na-shock siya. Yun, inata ko na siya, dinala ko na sa pulis. Dinala ang bata sa isang presinto sa Maynila. Dito kaagad siyang kinausap ng pulis at ilang tauhan ng City Social Welfare ng Maynila. Kasama ang social worker na kapanayam namin ng bata na itatago namin sa pangalang Marco. Ang kanyang edad, 12 taong gulang. Binukutan mo talaga siya. Hindi ko na ako lang nakalawit na lalaglag na. Kinuha mo yung sandaan? Opo. Bakit mo kinuha? Opo, siya ang pumusahe. Hindi ko pa po kasi nakikita yung kita ko nun. Yung pera ko po na nasa kasama ko. Ayon kay Marco, may sakit ang kanyang ina at may kapansanan naman ang kanyang ama. Panganay raw siya sa 8 magkakapatid. Napapawa sa bali po yung dalawang kamay. Okay. Di po na po nakapagtrabaho. Okay. Yung mama ko naman natusok ang mata. Nang mga panahong naabutan namin si Marco sa presinto, hindi pa alam ng kanyang magulang ang nangyayari sa kanya. 2 oras ang itinagal niya sa presinto. Mula rito, idiniretso si Marco sa Reception and Action Center o RAC, Manila. Sinubukan naming makapasok sa loob pero hindi kami pinayagan. Pero dito raw siya sasailalim sa isang intervention and rehabilitation program. Sa kasalukuyang batas na RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, maaaring kasuhan ang mga batang 16 hanggang 18, lalo na kung mapatunayang may discernment o alam at naiintindihan ang ginawa nilang krimen. Pero walang criminal liability ang mga batang may edad 15 pababa. Kaya hindi maaaring kasuhan si Marco sa kinasangkutan niyang reklamo. 2 bagay ang pwedeng gawin sa mga gaya niya depende kung ano ang irerekomenda ng DSWD. Maaari siyang ibalik sa kanyang magulang at gawin ang intervention program sa kanilang komunidad o di kaya naman ay manatili sa isang child caring facility na kung tawagin ay Bahay Pag-asa para doon gawin ang intervention program sa kanya. Isa sa mga Bahay Pag-asa ang matatagpuan rito sa Valenzuela City. Baka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. Dito nakilala ko ang ilang menor de edad na nakagawa ng paglabag sa batas. Isa sa pinakabata rito si Mike, 14 na taong gulang. Grade 4 lang ang inabot ni Mike dahil kinailangan niyang magtrabaho bilang car wash boy. Naisipan ko po tumigil na lang po sa pag-aaral. Tumulong na lang po sa kanila. Tapos ayun nga po, hanggang sa nagawa ko po yung kaso ko na yun. Ito po yung motor, nalaglag po yung lalaki. June 2016, nang dalhin rito sa Bahay Pag-asa si Mike. Kwento mo nga sa akin, ano ba nangyari mo? Pag-uwi ko po, may 2 lalaki po, isang babae, nakasaya po sa trike. Tapos sinundan po nila ako, hanggat nakarating po kami rin sa may tapat po ng bahay namin. Tapos sabi sa akin po, ayusin ko raw po yung buhay ko. Baka raw po tapusin. Umuwi po ako sa bahay, kumuha naman po ako ng kutsilyo na. Tapos may dumating po na dalawang lalaki po, nakasakay sa motor. Tapos bigla po nila ako nilapitan. Kaya ako po nasaksak yun. Kasi hindi ko po inunahan yun. Ako po yung mapapatay nila. Bakit mo nasabing ikaw yung mapapatay nila? Lumapit po sila sa akin. May dala ba sila? Opo, nakamotor po sila. Anong dala nila nung lumapit sila sa'yo? Wala po silang dala, nakahawak po sila sa mga bewang nila. Tapos nakalabas na po yung mga ano nila. Nakahanda na po sila para saksakin po nila ako. Nagsisisi raw si Mike sa kanyang nagawa.
Ano nasa isip mo? Dapat po, pinabayaan ko na lang po. Kasama ko pa sana yung pamilya ko. Kung hindi ko sana po ginawa yung kaso ko na yun. Anong balak mo mula dito? Makalabas na po. Ayon sa mga taga-bahay Pag-asa, nakaranas ng halusinasyon si Mike nang una siyang dalhin sa shelter. That must be the reason na nag-trigger yung kanyang yung murder nga. So, for 8 months that he has been here, I think he has improved a lot. Of course, yung constant medication, importante kasi yan eh. So, every day naman, he takes his medication and then nawawala yung hallucination niya. Kasi based dun sa the case study that was done, during that time, he was a victim of bullying. Nabully siya, perpetrator niya, binubully siya, constant yun. So parang up to a point na hindi na nakaya. So parang he heard something na sinasabi na, oh, it's about time, gumanti ka naman. So that's why the crime was committed. Dahil 14 na taong gulang lang si Mike, hindi rin siya maaaring kasuhan sang-ayon na rin sa batas. Pero sumasailalim siya sa rehabilitasyon sa loob ng shelter. At kapag natapos ito, maaari na siyang ibalik sa kanyang mga magulang. May natawag tayong case conference exit conference niyan. So in fact, I kept on telling my staff na maski na-release natin siya, dapat may follow-up. Maski nasa family na siya, nasa community, dapat may follow-up. Importante kasi yan eh. Kasi baka biglang, we can never say, baka bumalik. Diba? Which I hope hindi na. Sa panibagong panukalang batas, nais nilang ibaba ang tinatawag na minimum age of criminal liability. Mula 15, gagawing 9 na taong gulang ang edad ng batang pwedeng makasuhan o sampahan ng kasong kriminal. Sakaling maipasa ang batas, ang mga batang gaya ni Marco maaaring masampahan ng kasong theft sa kanyang nagawa. At kapag napatunayan, pwede siyang makulong ng mula 1 taon hanggang 20 taon. Maaari na ring masampahan ng kasong murder si Mike. At kapag napatunayan, habang buhay na pagkakabilanggo ang pwedeng maging parusa sa kanya. Gayunman, mananatili muna sila sa bahay Pag-asa hanggang marating ang edad na 21 bago sila ilipat sa mga kulungan kasama ng mga matatanda. Pero tuto sa panukala ang mismong pinuno ng bahay Pag-asa rito sa Valenzuela. I really don't agree. Ang 9 years. It's too young. It's too young. Their mind is not really prepared. Talagang kailangan ng guidance eh. Sad to say, minsan hindi nag-guide ng family. The parents sometimes are the one who push them. I've seen several cases talaga, kapabayaan ng magulang. Kaya nga, tinatawag natin sila, as much as possible, we avoid itong mga child to be children at risk. Kasi once they're on the streets, ayan na, they start learning bad things. So, community, of course, plays an important role also to the upbringing of a child. Pero para sa mga nagpanukala, kailangang maipasa ang batas, lalo na't nagagamit ang mga bata sa kalakaran ng iligal na droga. Sa ngayon, panahon, ang mga bata ay pagala-gala sa kalsada. Humihingi ng limos, nagiging snatcher, nagiging mga mandurukot. Ang ating mga magulang ay ginagamit kung minsan ang mga bata dahil alam nila na hindi makukulong, hinahayaan nila na makihalubilo sa mga kriminal. Kaya lumakalakas ang loob ng mga bata na labagin ang ating batas sapagkat ang mga bata ay nagkakaroon din ng idea na libre silang gawin ito. Giit naman ng ilang tuto sa panukala, dapat ang mga gumagamit sa mga bata ang maparusahan dahil sila ang mga biktima sa kalakaran. Minsan na naming naiulat ang ginagawang pakipagpatentero sa EDSA ng mga batang hamog. Magawa lamang ang kanilang modus, ang magbukas at magnakaw sa mga kotseng naiipit sa matinding traffic. Minsan na raw silang nahuli ng mga taga-barangay. Dito rin daw siya nakaranas ng pangabuso. Binubugbog, pinapalinis ng mga nakakulong din.
Sa ilang pagkakataon na kuna ng CCTV ang ilang mga paglabag sa batas ng mga minor de edad. Minsan na naming naiulat ang ginagawang pakipagpatintero sa EDSA ng mga batang hamog. Magawa lamang ang kanilang modus, ang magbukas at magnakaw sa mga kotseng naiipit sa matinding traffic. Sa videong ito, nakita kung paano dinukot ng isang bata ang wallet ng isang babae na nasa loob ng kanyang bag. Nakita pang nagbibilang ng pera ang bata kasama ang isa pang bata. Pagkatapos makuha ang laman, ay itinapon nilang wallet. Nakunan rin namin ang video noon ng mga batang umakyat sa mga truck para magnakaw ng mga bakal. Kaikot po namin bubuksan pagkabukas po namin. Titingnan namin sa likod para sa harap. Isa sa amin may tagal lookout. Noong 2016, umabot na sa 1,200 ang sinasabing children in conflict with the law. Gaya ng ibang batang hamog, kali nang naging tirahan ng 9 na taong gulang na si Totoy, hindi niya tunay na pangalan. Maliit at payat ang kanyang pangangatawan. Grade 3 lang ang naabot ni Totoy. Nakulong kasi ang kanyang ama dahil sa illegal na droga, kaya nawala ang sumusuporta sa kanila. Tinaniman po ang droga. Ano po, pagkabalik nila, mayroon na po nakalagay. Sinabi na po ng papa ko sa mama ko, tinaniman nila ako. Ay walang nagawa si mama, diniretso na si papa na station. Sa murang edad ni Totoy, napasama na siya sa ilang grupo. OBT, hari ng kalsada. Pag hindi po pinapasakay sa mga jeep, ari-arian, tapos papaluin yung likod. Kasama mga barkada, unti-unti na rin daw niyang natutunan ang hindi magandang gawain. Dudukutan ko rin sila para makabawi rin po. Dahil nga po yung 5 kong kasama, ninakawan po ko ng 500. Para hindi nila po ko api-apin. Kwento ni Totoy, minsan na raw silang nahuli ng mga taga-barangay. Dito rin daw siya nakaranas ng pangabuso. Binubugbog, pinapalinis ng mga nakakulong din doon. Pinauwi rin daw agad noon si Totoy ng barangay matapos sunduin ng kanyang ina. Pero sakaling maisabatas ang pagpapababa sa edad ng mga pwedeng sampahan ng kasong kriminal, dadalhin si Totoy sa child care facility habang dinirinig ang kaso. Kung susundin ang batas, dapat sana'y may 114 na mga bahay pag-asa na tutuluyan ng mga minor de edad na lumabag sa batas. Pero sa kasalukuyan, nasa 35 lang ang bahay pag-asa sa buong bansa. Yung isang call namin, tignan yung implementation. Tama ba yung pagkakaintindi sa batas na ito? Meron ba talagang suporta? Kailangan mag-designate ng isang registered social worker. Okay, na mag-handle ng cases ng mga child at risk at mga children in conflict with the law. Pangalawa, sinusunod na ba nila yung pag-allocate ng certain percentage ng IRA para sa mga programa ng Local Council for the Protection of Children? Kaya ang tanong, saan dadalhin ang mga bata sa mga lugar na walang pasilidad? Saan mo ilalagay ang mga juveniles natin? Ngayon nga lang, yung mga matatanda, hindi mo na mapagkasya. Ilalagay mo sila sa isang institusyon kasamang na meron silang interaction sa mga talagang pusakal na. Bago pa maisabatas ang Juvenile Justice and Welfare Act noong 2006, pinapayagan ang pagdadala sa mga bata sa mga kulungan. Minsan na rin naming tinalakay ang ilang kabataan na nasa medium security compound ng New Bilibid Prison. Ang ilan sa kanila noon nakalinya pa sa death row o parusang kamatayan. Mabuti na lang at tinanggal ang parusang bitay noong 2006 kasabay ng halos pagsasabatas ng Juvenile Justice and Welfare Act. Gusto ba nating bumalik sa Dark Ages kung saan ang mga bata ay ituturing ng mga kriminal? Ano ang sinasabi nila? Ang dami ng mga bata na kriminal. Ang dami dyan mga ginagamit ng mga sindikato. Kung yun ang dahilan, teka, may problema tayo dyan. Bakit ang paparusahan mo yung mga bata na nabiktima? Ang hanapin mo at ang imbestigahan mo at ang ikulong mo, yung mga matatanda na ginagamit ang mga bata at pinapapasok ang mga batang ito sa mga gawaing kriminal o labag sa batas. Ang panukalang batas na ito ay kailangang maisabatas upang singilin
ang ating mga magulang, singilin ang ating mga pinuno ng barangay, bayan, probinsya, singilin ang mga sari-saring departamento ng ating bansa na gawin nila ang obligasyon. Huwag silang maging pabaya. Huwag silang maging kumpiyansa na walang mangyayari sa mga bata. Ang isang argument kasi na binibigay ng mga legislators, no, na sa mga at the age of 15 daw ay alam na ng bata kung ano ang tama at mali. Yes, totoo yun. Kahit na 4 na taon siguro na alam mo na kung ano ang tama at mali. Pero ang tanong dyan, alam ba nila kung ano yung implikasyon ng mga gagawin nila? Ilan daw sa mga dahilan kung bakit lumalabag sa batas ang mga bata ay dahil sa nakalakihang karahasan, kawalan ng magulang o di kaya'y maging kahirapan. Mahigit 1,200 CICL noong 2016. 58% sa mga bata ang mahirap at walang maayos na kitang pamilya. 29% ang hiwalay ang mga magulang at 24% ang nakaranas ng domestic violence. Ang tanong, may nagawa naman ba ang pamahalaan para solusyonan ang mga problemang kinakaharap ng mga kabataan? Ang sinasabi namin, kailangan talaga yung pumapasok dito yung responsibilidad ng magulang. Okay. At yung suporta ng government para magkaroon ng mga worthwhile activities yung mga bata sa Pilipinas. Sa tulong ng DSWD, natunto ng Reporter's Notebook ang tirahan ni Marco. Dinala siya ng rack. Okay naman, na-release naman po siya. Ayun, sa nadakutan po niya, ako na po humingi ng pasensya. Dahil nagagawa lang po yun ng anak ko nga dahil tapos nga po kami. Mainit namang pinagtatalunan sa ngayon ang panukalang babaan ng edad ng mga batang pwedeng sampahan ng kasong kriminal. Para sa mga tutol sa panukalang batas, mas malaking problema ang mga umiikot na hitman sa Metro Manila at iba't ibang panig ng bansa. Bakit daw nakatuon ang atensyon sa mga menor de edad na kadalas ay ginagamit din ng mga sindikato? Hindi ba't biktima rin daw sila? Dahil ito ay symptoms or epekto or resulta ng mas malalang problema, dapat ang mga solusyon dito ay multidisciplinary, comprehensive, sustained. Bumalik tayo sa basic, no? Mag-invest tayo sa pamilya. Mabuhay yung Barangay Council for the Protection of Children na sila yung magtatatag, mag-i-implement, gagawa, mag-isip ng mga activities sa barangay para maturuan, magabayan yung mga bata. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Giga Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.